lakas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kasama sa mabubuting gawa ng isang babaeng nagbabanal na ang babae gagayahin ng mahigit. Ang nagbabanal, hindi mag-release ng ala Priscilla Almeida o kaya ala Talia. Ngayon yata marami yung nauuso sa mga noon times yun na nahuhubo talaga yung tirintas dito. Hindi malabas talaga yung bibig. Kaya bawal po yun sa babae ng babae. Siguro mga madre sa katoliko, diba? Makikita niyo yung madre, nakakita na ba kayo ng madre naka-microwave? O tapos tagtag ng alahas. Ayun. Wala kang nakitang madre na naka-lipstick. Tapos naka-microwave. Tingnan yung madre sa patiwala nila, nagbabanal sila. Simple ang damit. Yun ang sinasabi sa Biblia na ganun din naman ang ilagay sa script na ang mga babae ay magsigaya ng mahinding damit na may katimtiman at hinaon, hindi ng mahahalagang hiyas ng buhok o perlas o damit na mahalaga. Meron kasing damit na pinalamuti ang katakot-takot ng mga ginto-ginto bawal sa Kristiyano. At siguro, kahit na hindi Kristiyano, mag-iisip ka lang, lalabas ka ng tagtag ka ng adorno, baka hindi ka na makauwi ng buhay mo. Lalo na kung mamamalengke ka, ang lalaki ng mga adorno mo, magkakakaplutin ka ng islandsyon. Siguro sa common sense na lang maiisip mo na sa panahon ito, di maganda yun na maraming ganun bulong Pero sabi ng Biblia, utos kasi yan ng bagong tipan na ang babae gagayak ng mahinding damit, may katimtiman, mahinahon, hindi yung mga hiyas-hiyas ng buhok o ginto o perlas o damit na mahalaga. Kundi siyang nararapat sa babae ang magpakabanal sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Yun ang sinasabi kasi ng Biblia. Hindi namin utos ng Biblia. Alam mo kasi yung demonyo, yung si Satanas, nakakapag-anyo yun ng iba-ibang anyo. Kung ano yung iniisip mong anyo, pwede niyang gawin mo. Pwede siyang mag-apil na isang baboy, pwede siyang mag-apil na isang aso, pwede siyang mag-apil na palaka, pwede siyang mag-apil na isang ahas. Diba? Eva, nagpakilala siya bilang ahas. May darating ng panahon, yung mga demonyo naman lalabas parang mga palaka. Nakasulat yan sa Apokalipsis. Kaya ang mga demonyo, kung sila yung espiritu, nakakapag-ano sila. Kung ano-ano, pwede magkaroon ng duwende. Kasi nilig na kaisip ng tao yung duwende, destroy ito. Pwede gawin sa kalito, kasi naisip na ng tao. Pwede siya gawin ng balak, pwede siya gawin ng sila, ng mananagal. Pwede rin siya gawin maganda. Maraming nagagawa ang kasama. Nasa Biblia. Kasahin natin ang 16:13 ng Apokalipsis. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, at sa bibig ng hayo, at sa bibig ng bulaang propeta, ang tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka. Ayun, may mga karumal-dumal na espiritu ng mga demonyo, parang palaka. O, pakinggan mo sa 14. Sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan. Alam mo ang target ng mga espiritu ng demonyo, minsan nakaanyos palaka. Dahil sa mga hari sa sanglibutan, yung mga pinuno. Kaya, huwag kang maniwala na yun talagang duwende, talagang merong ganung limika. Hindi, mga illusion yun na ginagawa ng demonyo. Mga ilusyon ng mata ng tao. Kasi ang mata nasasaya talaga ng demonyo. Makakakita ka ng something which is nothing. They are non-existent, they are not real beings, pero nakikita. Saan po natin ang ating mga panawin
Sa lugar naman ng San Juan, Batangas, kasama ni kapatid na Edwin Magdarabong ng ating kita para palawin na hindi na makapagod. Go ahead, Batangas. Oo, kapatid na. Magandang gabi sa iyo, Brother Eli, at kay Kuya Daniel. Bago po ako magtanong sa inyo, Brother Eli, magpapasalamat ako sa Bible Expose ng San Juan, Batangas. Ang itatanong ko po sa inyo, Brother Eli, kung ang tao ba po mamamatay after 3 days, babalik ba ang kaluluwa niya sa mundo? Yan lang po. Alam mo kapatid, yung sinasabing after 3 days babalik, walang patayan sa Biblia yon, kapatid. Kasi alam mo po, invento lang kasi yan nababalik. Hindi nababalik yon. Hindi na makakabalik kahit nga hindi ka patay Pag ikinulong ka dun sa nakasimento ka ron, kahit buhay ka, hindi ka makakaalis dun Isipin mo kapatid, buhay ka, ilagay kita dun sa taon, tapos ilagay kita dun sa ano tawag doon? Sa video, makabalik ka sa kaya. Buhay ka pa, yung pangpatayang makabalik, refugees ng Ecclesiastes. Ano mang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kakahaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa libingan na iyong pinaparunan. Nasa libingan, wala nang gawa at kaalaman, karunungan sa libingan. Hindi na yung nasa libingan, hindi na yun makakabangon. Maliban na lang pagdating ng paghuhukom, yung sinasabi sa pasyon. At sa baliliho sapat, ang anghel ay magtatawag. Ihipan niya pakakap, na ipupukaw sa lahat, ito ang ipangungusap. Bangon kayo mga patay, magsidulog kayong tunay sa mataas ng sumakop sa tanan, haring makapangyarihan. Yan ang binabasa pagka Semana Santa. Yung pasyon, nasa Biblia kasi yun, na yung mga patay mabubuhay lang pagdating ng panghuhukom. Pero pag namatay ka ngayon hanggang hindi naghuhukom, nandun ka sa libingan. Basahin natin ang 5:28 ng Juan, kapatid na Daniel. Huwag ninyong ipanggilas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig, at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na magtuli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na magtuli sa paghatol. Yun, sa pagkabuhay na maguli, saka lalabas sa libingan, kapatid. Pero ngayon, hindi after 3 days, kahit na after 30 days. Kahit na 300 days, hindi lalabas yung tuli. No? Ngayon, yung kaluluwa, ang kaluluwa, kapatid, dalawa ang pupuntahan niya.